So magandang araw na naman mga kasaka. Ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang isa na naman na makakatulong ninyo sa inyong pagpapalayan. Ano po, lalo higit sa mga sakit na tumatama sa ating palay. So sa ating pong pagpapalayan, hindi lamang damo, insekto ang ating kumbaga ay nagiging kakompetensya sa masaganang ani. So isa rin po sa mga matindi nating kalaban sa pagpapalayan ay ang mga sakit. Ang sakit po ay maaaring ito ay dulot ng fungus, maaaring dulot po ito ng virus or bakterya. Kaya nandito po ipinapakilala ko sa inyo ang bagong-bago na gawa ng Corteva Agriscience, ang Akanto. Akanto Fungicide. Ayan. Ito po yung pinakabagong fungicide na gawa ng Corteva Agriscience na makakatulong sa pagpuksa sa mga sakit sa inyong palayan. Ang Akanto po ay eksperto sa dalawang sakit ng palay na kung saan ito po yung rice blast at saka yung dirty panicle. Ang rice blast po ay kilala rin sa tawag na neck rot or yung neck blast. Alam naman po natin yung neck rot, yun po ay nahihinog ang buto ng palay pero yun po ay walang laman, ipa. At makikita nyo po, yung panicle niya ay yumuyuko. Dito po sa amin, ang tawag po doon ay batok. Ito po yung eksperto at makakatulong ninyo para masugpo yung mga ganong sakit ng inyong palay. So ano po ba ang active ingredients ng Akanto? Paano po ito gamitin at ano po yung mga magandang tinataglay nito kapag po kayo ay gumamit ito? Panoorin po natin ang video buhat kay Sir Rene J ng Corteva Agriscience. Yan. Ako po ulit si Rene Ray Bacosa. Isa pong field scientist mula sa Field Sciences, Crop Protection, Discovery and Development. Ngayong umaga po ay ibabahagi ko sa inyo ang technical profile ni Akanto at ang mga katangian nito. No? Kanina, no, napaka-thorough na ng naging discussion natin kasamang ka-Agribida at ni Sir Raymart. No? Pero ngayon bibigyan natin na mas unawain pa natin kung bakit ganun ang mga naging resulta. Ano po? Pero bago po yan, umpisahan ko po ang ating talakayan sa pagpapakilala sa inyo sa isa pang peste na maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga alagang tanim. Karagdagang kaalaman na rin po ito, lalo dun sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pagpapalay. Alam po ba ninyo na maliban sa mga mapinsalang insekto at damo, na marahil ito pamilyar na problema para sa mga karamihan, may isa pa pong peste na maaaring umatake at makapanira sa ating taniman. No? Yan ay dahilan para bumaba ang ating potensyal na ani at ito po ang tinatawag nating disease sa Ingles o sakit. No? Yan po. Ito ay maaaring idulot ng fungus, bakterya at virus. Ang sakit po, mga ka-agribida ng halaman, tulad ng mga mapinsalang insekto at damo, kapag hindi nabigyan pansin at napabayaan ay may malaking epekto sa magiging ani. Ano po? Ngayon naman dadako tayo dahil nga sa pagpapalay, iikot ang ating talakayan. Ito po ang mga common na sakit ng palay dito sa Pilipinas. No? At ngayong umaga, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang rice blast at dirty panicle. Ito po ay parehong umaatake sa panahon ng pamumunga o reproductive stage ng palay. No? Kung kaya't ang pinsala na kaya nitong idulot ay mayroong direct effect sa potensyal na ani natin. No? Pero wag po kayong mag-alala tulad ng sinabi kayo na si Sir Raymart, no? Dahil ang Akanto po ay eksperto o magaling sa pagkontrol ng dalawang sakit na ito. Ngayon, himayin natin ano po ba itong rice blast at dirty panicle. Ang rice blast po o ang blast ay ang kilala po ito sa tulad na nabanggit ni Sir Raymart, pinakamapinsalang sakit po ito ng palay. No? Kaya nitong umatake sa halos lahat ng yugto nito mula seedling stage hanggang sa pamumunga. No? Sa panahon ng reproductive stage, ito ay tinatawag na neck blast o neck rot. O sa Tagalog, yung iba tinatawag dito pamamatok kasi
Tulad na nakikita niyo sa larawan, no? Ang sintomas ito kapag malala ang tama, sa may parting batok, no? Nababali ito at na yumuyuko yung inuhay na para bang nabatukan, no? Ito ay dulot ng sakit na fungus, yung Magna Porte oryzae. At ang mataas na infection po nito ay nakakapagpababa ng ating ani up to 70%, tama si Sir Raymark. At maaari pang tumaas yan hanggang 100% po kapag akma yung lagay ng environment natin para sa sakit at wala tayong naging intervention, no? Okay, ang susunod naman po ay ang dirty panicle, no? Ang dirty panicle po ay tulad ng blast ay umaatake rin sa yugto ng pamumunga. Ito ay sanhi ng maraming uri ng fungus, no? Maraming klase yan. At ang typical na sintomas po nito ay ang parang mancha sa mga butil, no? At pag mataas ang infection nito sa field, maaaring yung mga binutil, no, ay hindi na magkalaman lahat, no? Parang shinare kanina ng ating kasama nating kaagribida sa Isabela. Hanggang kalahati lang yung nagkakalaman, yung kalahati papunta sa batok, empty na, empty grain. So ang hindi lang po yan, yung maduming mga binutil, ang mga butil ay maaaring dahilan din yan ng pagbabarat, no, pagdating sa mga traders sa presyo ng ating palay. Ngayon dumako naman po tayo sa profile ng produktong ipinakikilala namin sa inyo na Acanto. Ang Acanto 250SC po ay isang fungicide ng Corteva AgriScience, pinakabago po namin produkto sa fungicide. Ang active ingredient po nito ay picoxystrobin. Nasa suspension concentrate o SC formulation po ito at kabilang sa Group 11 sa ating MOA labeling sa FRAC. No? Ang registered crop po nito ay sa palay at ang registered na peste na kaya nitong kontrolin ay ang rice blast at dirty panicle. Okay po. Konting impormasyon po sa active ingredient ni Acanto. Ito po ay ang picoxystrobin. Ano po? Ang picoxystrobin ay kabilang po sa pamilya ng strobilurin fungicides. No? Ang MOA po nito ay may kakayahang pahintuin ang abilidad ng fungus na makapagproseso ng energy o enerhiya na kinikailangan niya naman para sa iba pang proseso sa katawan nito para siya ay makapag-survive o mabuhay at makapagparami, no? Dahilan para siya ay mamatay. At ngayon naman, ibabahagi natin ano ba yung mga magagandang katangian na meron si Acanto, no? Ang Acanto po na may active ingredient na picoxystrobin ay may maaasahang proteksyon tulad ng pinakita kanina nila Sir Raymark, no? Ito ay higit na nakakalalamang po sa mga kung ikukumpara natin ito sa mga kapamilya nito sa strobilurin fungicides, no? Pagdating sa biokinetic properties na taglay nito, no? Ito nakalist po yan, yung mabilis manood sa parte ng iba't ibang parte ng halaman, no? Kaya niyang pasukin ang waxy layer ng mga dahon. Alam naman natin, yung dahon ng palay, madulas po yan kung ordinaryong tubig lang, dumudulas lang. Ito po, ang solusyon nito, pag na-spray natin, kaya niya pong sirain yung waxy layer na yun para makapasok yung ating active ingredient sa halaman, no? Ito rin po ay may translaminar action at silent systemic movement. Meaning, yung ilalim na dahon po sa panahon ng pag-spray natin na hindi nadampian ng solusyon ay protektado na rin dahil po sa kanyang translaminar action. At ngayon po, ang AI nun, dahil sa silent systemic po siya, nadadala po ito sa mga batang tissue. O yun po yung mga bagong uusbong na dahon, no? Doon, kaya protektado rin po yung mga pausbong nating dahon. At ito rin po ay may tinatawag na surface diffusion o vapor movement, no? Ito po ang isang kagandahan na katangian niya, no? Dahil yung mga kalapit na dahon na di tinamaan ng spray, alam naman natin sa stage na reproductive stage, masikip na po yung mga dahon, talagang mayroong mga nakatagong dahon. Dahil po sa surface diffusion nito, dahil kahit hindi po tinamaan yon,
yung mga katabing dahon ay napoproteksyonan din ni Akanto. Kaya makikita nyo pag sa field, nakita nyo po yung na-sprayan talaga, kitang-kita nyo, yun parang uniform, no? Sunod po, in addition to that, para suporta po ito dun sa mga na-share kanina ng ating kaagribida na nakagamit na ng picoxystrobin, ng Akanto, sorry po. Na nakita nila berde talaga, 'di ba? Kahit nga daw malapit na ready to harvest, yung flag leaf kita mo berde pa din. Ito po ay dahil ang picoxystrobin ay pinabubuti yung paggamit ng halaman sa nitrogen. At isa pa po, ini-inhibit niya yung pag-produce ng halaman ng gas na ethylene na siyang nagpapamature kaagad sa dahon ng halaman. So kaya anong makukuha natin kapag berde ang halaman, no? Mas matagal na berde yung flag leaf natin, mas matagal na nakakagawa yung halaman ng pagkain na isusupply niya papunta doon sa ating inuhay. Kaya makikita nyo, lahat ng binutil doon sa uhay ay napupuno, no, hanggang batok. Yun ang kagandahan po ng Akanto. At para po mapakita sa inyo kung anong kaibahan nung ginamitan ng Akanto sa hindi at sa mga common practice, ito po iyon, no? Yung untreated, talagang madumi ang kanyang flag leaf, nabatukan, madumi yung uhay, empty ang panicle na iba. At ang Akanto talagang malinis, berde ang dahon, at malinis ang mga butil, no? Mapintog. Ito naman po ang common practice, maberde ang dahon, pero makikita nyo, tinamaan pa rin siya ng neck rot, no? Nabatukan pa rin. Ngayon po, para sa tamang paggamit ng Akanto, ang use rate po nito ay 500 to 600 ml per hectare. At ang application po nito ay, timing of application ay mula 45 to 55 DAT. Yun po ang naging reference natin kung ito ay transplanted o ito po ay panahon ng pagbubuntis o sa maagang pagbubuntis ng palay, no? Yun po. At ang maximum number of application is 2 application per season at may spray interval na 10 to 14 days po. Ngayon po, kung may mataas na infection sa inyong field, ang amin pong rekomendasyon ay gamitin yung upper limit ng kanyang rate na 600 ml per hectare at ang shorter interval na 10 days para po sa magandang control, no, laban sa blast. Yan naman po ay kung mataas ang naging infection sa inyong field. Okay? Para naman po sa compatibility, para kung maraming nagtatanong nito, ano po, ang Akanto po ay compatible sa mga common na pesticide na meron tayo sa market, no? Fungicide, herbicide, insecticide, gayon din yung mga biological control products at liquid mga foliar, no, na fertilizer. So compatible po sila. Sundin lamang po natin yung tamang pagkakasunod-sunod sa paghahalo ng mga produktong nais yung ihalo, no. Unahin natin lahat ng mga liquid formulation, solid formulation. Unahin po natin lahat ng solid formulation, tunawin po muna natin sila bago natin isunod yung mga liquid formulation. Sa liquid formulation naman po, may pagkakasunod-sunod din po dyan. Una dapat yung SC, o soluble suspension concentrate, and then susundan niya ng mga oil-based na products, and then the EC formulation. Saka po natin iuhuli yung mga, kung may add pa tayo ng mga foliar or adjuvants, surfactants. Makikita niyo po itong pagkakasunod-sunod dito sa label, kaya doon po papasok ang kahalagahan ng bago natin gamitin ang bawat produkto, basahin nating mabuti ang mga impormasyon na nakasaad sa label. Ayun po, mga ka-agribidad, yun po ang aking last slide. Naway marami kayong natutunan, at para po sa mga katanungan sa ating mga online viewers, maaari nyo pong i-type yan sa comment section.
At para naman sa mga on-site farmer, maaari niyong i-reserve po yan para sa ating magiging question and answer portion maya-maya. Sikapin po nating sagutin lahat ng inyong katanungan. So sana po ay naintindihan nyo ng maliwanag ang pinaliwanag ni Sir Rene J. Ang akanto po ay maaaring maging available po ngayong season sa inyong mga suking agricultural supply. Huwag po kayong mahiyang magtanong kung meron po silang akanto.